Good morning everyone. Ito na naman po si Randy. Tulad po ng aking naipangako, atin pong tatalakayin sa oras na ito ang tungkol po sa Section 130 ng Doctrine and Covenants sa verse 22, which is, "The Father has a body of flesh and bones as tangible as man's, the Son also, but the Holy Ghost has not a body of flesh and bones, but is a personage of spirit. Were it not so, the Holy Ghost could not dwell in us." So pag-uusapan po natin dito ang kung papaano ho ito nabago, ano? Actually, or sa katunayan, konti lang sa mga words na nandito sa current Section 130 verse 22 ng Doctrine and Covenants natin ang original na nanggaling sa bibig ni Joseph Smith. Dahil dito ang statement na ito ay contradicted sa totoong sinabi ni Joseph Smith. So atin pong i-review o pag-aaralan kung paano ho ito dahan-dahan na nabago. At kung paano ho ito binago simula po nung mamatay si Joseph Smith. Ang original source ng verse na ito ay nanggaling talaga sa journal ni William Clayton, kung saan kasama niya si Joseph Smith that time. So habang nagsasalita si Joseph Smith, nire-record niya. So madaling salita, mas sa tingin ko ay mas um, accurate, kung hindi man accurate, mas reliable yung entry ni William Clayton sa journal niya. Ito po yung journal ni William Clayton kung uh, para lang po sa kaalaman niyo. By the way, ito pong records na pinapakita natin sa inyo, hindi po ito gawa ng mga anti-Mormon, ano? By the way, ang video na to ay hindi ko ginawa para sirain po ang inyong mga paniniwala. Ito po ay ginawa para mag-educate higit sa lahat sa history ng Mormonism, ang napakayaman po ng ating history. And ako po ay excited na malaman pa. Marami pa po tayong dapat malaman. Isa lang po ito sa mga bagay na talagang na-amaze po ako sa information na ito. So as I mentioned earlier, ito pong information na pinapakita ko sa inyo ay nasa Joseph Smith Papers Project siya. Okay. Kung pupunta lang po kayo sa website ng Joseph Smith Papers Project, sa baba niyan, makikita nyo The Church Historian Press. The Church Historian Press is an imprint of the Church History Department of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So huwag po kayong matatakot sa information na to. It is provided by the historians of the church. Ito po ay provide para sa public consumption, para makita ng publiko, lalo tigit sa lahat ng mga member ng church, at para ma-scrutinize natin ang mga information na nandito. Although medyo mahirap po mag-check ng details dito, hindi katulad ng mga unang pinablish po ito. Sa ngayon medyo mahirap, hindi ko alam, ayoko naman mag-accuse na mas pinahirap nila yung pag-research. But anyway, ito na po yun. So ito po yung journal ni William Clayton. Sa journal po na ito ni William Clayton, babasahin natin kung ano ho yung na-record niya kasama niya si Joseph Smith. Based po dito sa record niya, kung mapapansin po natin, ito pong part na to. Ayan. The Holy Ghost is a personage, and a person cannot have the personage. Okay, so iyan na natin sa next page. Ayan. Of the Holy Ghost in his heart, a man may receive the gifts of the Holy Ghost, and the Holy Ghost may descend upon a man, but not to tarry with him. So, yun po yung statement or yung entry ni
William Clayton sa journal niya, no? Actually, para mas malinaw po, nakikita po natin dito yun. Ayan, diba? The Holy Ghost is a personage, and a person cannot have the personage of the Holy Ghost in his heart. A man may receive the gift of the Holy Ghost, and the Holy Ghost may descend upon a man, but not to tarry with him. So yan po yung original record na isinulat po ni William Clayton sa kanyang journal nung kasama po niya si Joseph Smith. After mamatay po si Joseph Smith, si Willard Richard naman, nag-create po siya ng entry sa journal mismo ni Joseph Smith gamit ang sinabi ni William Clayton. So siguro sinite niya yung or nabasa niya yung sinabi or sinulat ni William Clayton sa journal niya. So ang ginawa ni Willard Richard is nag-entry siya sa journal ni Joseph Smith gamit yung sinabi ni William Clayton. At nagdagdag siya ng mga bagay na wala sa sinabi ni William Clayton sa journal niya. So basahin po natin kung ano yung entry ni Willard Richard sa mismong journal ni Joseph Smith. Ito po siya. Okay? So sa pinakamaba, ayan, mababasa po natin dyan para mas malinaw, nandito po yun. Sabi po dyan, ito yun. The Father has a body of flesh and bones as tangible as man. The Son also, but the Holy Ghost is a personage of the Spirit, and if a person cannot have the spirit, the personage of the Holy Ghost in his heart, he may receive the gift of the Holy Ghost. It may descend upon him, but not to tarry with him. So as you can see, medyo may idinagdag dito si Willard Richard sa kanyang entry. Kung ikukumpara po natin sa entry ni William Clayton sa journal niya, idinagdag po ni William Clayton yung the Father has a body of flesh and bones, as tangible as a man. Yung record ni William Clayton, ang sabi niya lang dun is the Holy Ghost is a personage, and a person cannot have the personage of the Holy Ghost in his heart. Pero si Willard Richard, dinagdagan niya ng the Father has a body of flesh and bones, as tangible as man, the Son also, but the Holy Ghost is a personage of the Spirit. So yun yung sinabi ni William Clayton dinugtungan lang ni Willard Richards. So in other words, yung entry po na ito ni Willard Richards sa mismong journal ni Joseph Smith ay hindi po si Joseph Smith ang nagsulat, kung hindi si Willard Richard. Dinagdagan po niya kung ano yung entry na isinulat po ni William Clayton sa journal niya. Okay, ngayon, itong adjusted entry na ito ni Willard Richard was also edited by Brigham Young at ng mga kasamahan niya noong 1854. Actually, siya po yung nag-lead ng pag-edit nito Sa kanyang approval ay inedit po yung entry na ito ni Willard Richard 10 years after na mamatay si Joseph Smith. Tingnan po natin kung paano pong inedit at dinugtungan at dinagdagan ni Brigham Young at ng mga kasama niya yung entry na ito na nag-umpisa lang kay William Clayton. Ayan, ito po yan, kung mapansin. Ito po siya, kung mapansin natin. Okay, ito po, kita nyo yan. Sa record na yan, ang sabi po dyan, kung mababasa nyo, the Father has a body of flesh and bones, as tangible as man, the Son also, but the Holy Ghost, ayan, mapapansin nyo po dito sa taas na yan, dinugtungan na po nila, has not a body of flesh and bone, but a personage of a spirit. Yan, dito na lang po natin siguro basahin. Yan, the Father has a body of flesh and bones, as tangible as man. The Son also, but the Holy Ghost
has not a body of flesh and bones, but is a personage of spirit. Were it not so, the Holy Ghost could not dwell in us. A man may receive the gift of the Holy Ghost and may descend upon him, but not to tarry with him. As you can see, may mga erasure na kumbaga uh, in-erase po nila ito. Krinos out po nila itong the gift of the Holy the gift of. So may mga dinagdag, may mga krinos out. So ganun po nila ginawang inedit yung entry na nag-umpisa kay William Clayton. So sa ganito po nag-evolve sa paglipas ng panahon yung statement ni not really statement kung hindi yung nai-record ni William Clayton sa journal niya. As I mentioned earlier, kung babalikan po natin yung um, entry ni William Clayton sa journal niya, ang sabi niya lang is the Holy Ghost is a personage and a person cannot have the personage of the Holy Ghost in his heart, which is recorded noong 1843, April 2. Now, after 3 years, si Willard Richards, na pinakita ko sa inyo kanina, nag-entry sa mismong journal ni Joseph Smith, nagdugtong ng the Father has a body of flesh and bones, as tangible as man's, the Son also, but the Holy Ghost is a personage of the Spirit, and a person cannot have the person of the Holy Ghost in his heart. And so after 3 years, dinugtungan ni Willard Richards. And then si Brigham Young, as I've mentioned, kung i-summarize po natin ang pangyayari, kung paano siya nag-evolve, dinugtungan at in-erase yung iba. Ngayon, ang nangyari na ay ang statement ay ang entry na ngayon sa records ng history ng church is that the Father has a body of flesh and bones, as tangible to this man, the Son also, but the Holy Ghost has not a body of flesh and bones, but is a personage of a spirit. Were it not so, the Holy Ghost could not dwell in us. Ito po ay added noong August 3, 1854, 10 years after na mamatay si Joseph Smith. So kung mapansin po natin, section 100, ito pong section 130 verse 22 ay gradually nabago. No? Sa katunayan, ito pong kung ititrace po natin ang source po nito, ang original source po nito, which is yung entry ni William Clayton, kung yun ho ang pagbabasehan natin, ang natitira lang po mula doon sa original statement na yun is the Holy Ghost. Yan, mapansin na natin yan. The Holy Ghost, and then is a personage. Yan, is a personage. Ito lang po ang natitira mula sa original entry ni William Clayton. As I mentioned, mas para sa akin mas reliable yung statement, ni William Clayton kasi siya yung kasama ni Joseph Smith noong mga time na yon, kaya siya po ang nag-record niyan, which na bago after 3 years ay dinagdagan ni Willard Richard, and then after 10 years mamatay si Joseph Smith, ay dinugtungan, inedit, dinagdagan, Brigham Young hanggang sa naging section 130 verse 22 ng ating Doctrine and Covenants. Pero ito pong section 130 verse 22 contradicts sa kung ano po yung statement at turo ni Joseph Smith. Now, balikan po natin yung 1835 version ng Doctrine and Covenants. Ayan. So, balikan po natin yung section, tawag dito yung original 1835 version ng Doctrine and Covenants. Ano po, wait lang, ano natin.
Okay, so nandito na po tayo sa 1835 version ng Doctrine and Covenants. Kung titingnan po natin as I mentioned earlier, yung 130, section 130 verse 22 ng Doctrine and Covenants ay contradict sa kung ano talaga ang itinuro ni Joseph Smith noon uh, sa early time ng uh, church, ano. Dito po sa preface ng Doctrine and Covenants, 1835 version, makikita natin dito na binanggit ay, wait, ayan. So, makikita po natin dito, no, ang linaw po, ang 1835 version ng Doctrine and Covenants, kaya po siya tinawag na Doctrine and Covenants kasi two parts siya. Doctrine and then Covenants. As you can see, yung first part po, ang tawag po is the Doctrine of the Church of the Latter-day Saints. So yung doctrine po na sinasabi po ni Joseph Smith dito ay yung Lectures on Faith. Yan po ay doktrina ng church. Okay? Ang Lectures on Faith ay hanggang page 63 ng 1835 Doctrine and Covenants. And then yung second part ng Doctrine and Covenants is Covenants and Commandments. Part second, as you can see here, Covenants and Commandments. Ayun, as I mentioned earlier, dalawang part yung Doctrine and Covenants, Doctrine and Covenants. So ito pong Lectures on Faith is a doctrine na itinuro po ni Joseph Smith na nagsasabi, as you can see sa unang video na ginawa ko, sa Lectures on Faith, ang turo ni Joseph Smith is that the Father is a personage of the Spirit. The Son is a personage of a tabernacle, and then the Holy Spirit is the mind of the Lord. So, ganun po nila itinuro yung nature of God. Contradict sa kung ano po yung nasa section 130 verse 22 ng ating Doctrine and Covenants na originally hindi talaga yun yung wordings na ibinigay ni Joseph Smith at record na isinulat ni William Clayton noong 1843. So yun lamang po. Maraming salamat and God bless everyone.